Okay, special episode 1876, 1877, and 1878. Tanungin natin ngayon itong baraha, no? Baraha ng mga marites. Ano ba yung mga nakikita ninyong mga dahilan, pag-uugali, no? Gawain ng mga tao na siyang naging dahilan kung bakit hindi siya makamove on, hindi niya matanggap na nagkahiwalay dahil sa kanya, hindi niya matanggap na nabigo siya, no? Nagampanan yung papel niya. Kaya siya iniwan, tinalikuran, pinabayaan. Kasi may mga ganun eh. Yung iba ayaw lang matanggap, pero sa totoo, kasalanan din nila. Okay? First, merit. Second, third wheel. Lumabas talaga. Disturbance. Okay. Dito merit making. Yung sinasabi kasi merit making, ito yung paggawa ng kabutihan, no? Lahat ng kabutihan nandito dito sa ugali, sa trabaho, pagiging matulungin, pagiging pasensyoso, pasensyosa, mapagbigay, etc. Dito naman, pagsasabi ng third wheel, tignan mo. Di ba? So, self-explanatory na yan. So, dapat, yung epekto nitong second card is ganito. Iritasyon, hindi ka na makafocus, ngarag ka na, depressed ka na. Ayan o, tingnan mo itsura, parang patay na. Di ba? So, lahat naman yata dumadaan sa ganyang sitwasyon. Hindi lang sa usapin na relasyon ng pag-aasawa, girlfriend, tawag nito, girlfriend, boyfriend, live-in partner, no? Kasi yung iba, pwede itong matukoy doon sa, alam mo na asawa ng kumpare mo, bakit mo pinatulan? Asawa ng kumare mo, bakit mo pinatulan? Boyfriend ng best friend mo, bakit mo kinuha o inagaw, 'di ba? Tapos kung ano pa ba yung makonsider natin na third wheel? Agawan ng barkada, agawan ng grupo, siraan sa komunidad, agawan sa posisyon sa politika, negosyo, trabaho. Ito yun. Yung third wheel na sinasabi dito is yung mga taong ayaw magtiis kung kailan sila deserve na magkaroon ng blessing. So, yung ginagawa nila, nagkakaroon ng shortcut, gumagawa sila ng paraan na maagaw yung dapat na maposisyon, maagaw yung pwesto, maagaw yung tao, kagamitan, etc. Tapos, yung bandang huli, nakuha mo nga, nanalo ka nga, pero andi dito ka naman sa karma mo, you know? Hindi ka makagalaw, hindi ka makadiskarte. Kasi sasabihin agad dito, pag yan nagkaroon ng karma, 'di ba? Sasabihin, ayan, inagaw mo, hinog sa pilit yung pagsasama ninyo dahil nabuntis ka, pinakasalan ka. Kaya ayan, magtiis ka, no? Ang hirap. Kasi dito titignan mo, pinipilit ng lalaki na buhatin ka, intindihin ka nasa pag-uugali mo. Pero dumating talaga siya sa punto na talagang hihiwalayan ka na. Kasi pabigat ka. Hindi mo ba naintindihan yan? Pabigat ka. Lagi ka nasa taas. So, hindi ka man lang bumaba, tumulong sa kanya. Kaya yan, isa yan sa dahilan, kaya ka iniwan. Lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng asawa na hindi ka marunong maglinis, hindi ka marunong magluto, hindi ka marunong magligpit, mag-alaga ng mga bata, maiksi pasensya mo, gusto mo sa'yo lagi, lahat ng atensyon, ganun. O di wala kang magagawa sa ganun na sitwasyon. Ngayon, sinasabi dito ng mga marites na dito malalabas yung hindi ka na pagkakatiwalaan ng asawa mo, no? Wala na siyang gana sa'yo, nagsasama kayo pero
lahat ng oras niya, kung hindi sa barkada, nasa magulang niya, ibang tao, wala sa'yo. Uuwi sa'yo, lasing. Uuwi sa'yo, pagod. Mag-uusap kayo saglit, tapos tulog. No? Pagbibigyan ka sa gusto mong siping, pero yun lang yun, wala nang extension, di ba? May mga ganun eh. So, ibig sabihin, napipilitan lang siya. Parang pakiramdam niya, hindi na siya masaya sa ginagawa niya. Yung alam niya na andyan ka, pero wala na. Ewan ko ba, paano ba sasabihin niya? Yung, ay nako, basta ganun. Yung sasabihin niya, disturbo ka na sa buhay ko, di ba may mga ganun na malalaman mo, maririnig mo. Dati, ang ganda-ganda ng dating mo sa buhay niya. Nitong huli, disturbo ka na. Ganyan. Kasi, may mga bagay na nagbabago ang pag-ibig, hindi dahil sa hindi ka mahal. Nagbabago dahil sa pinapakita mong ugali. Kaya kung isa ka man doon sa mga ganyang sitwasyon at naiwanan ka dahil sa ugali, tanggapin mo. Kasi wala ka nang magagawa eh. Yun yung ginagawa talaga ng Diyos sa'yo. Yun talaga yung pinapakita niya sa'yo. Yung iba iiyak, totoo yan, iiyak. Yung iba, hahagulhol, hindi lang basta iyak. No? Sasabihin na hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko, hindi ko kaya na ganito, ganyan. Tapos paano na lang kami ng anak ko, ganito, ganyan. May mga ganun tao. Pero, wala kang magagawa. Ikaw yung nagkamali eh. Diba? May mga pagkakataon na talagang hirap ka na. At gusto mo mang intindihin siya pero hindi mo magawa kasi nasasaktan ka na rin. Kasi tao ka lang din eh. So, yun. Sasabihin mo sa kanya, magbabago ako, wag mo akong iwan. Magbabago ako. Tapos, pinagbigyan ka hanggang kailan. Diba? Kung uulit-ulitin mo yung ginagawa mo, hanggang kailan kanya kayang patawarin? Hanggang kailan kanya kayang tiisin? Hanggang kailan siya mananahimik na ganyan ka lagi? So, yung consequences sa buhay ng tao, nandyan. Kaya yung pagkakaroon, Maxi, yung pagkakaroon ng matinding problema, kagagawan din ng tao. Kasi wala ka nang ginawa eh. Yung para bang pinagbigyan ka na. No? Hindi ka natuto, hindi ka nagbago. O di wala pa rin. Walang saysay, useless lahat-lahat. So, di ba kung titignan niyo yung daily episode na sinasabi ko, mas mainam pa talagang magsabi ka ng katotohanan para hindi masayang ang panahon at hindi ka dumating dito sa sitwasyon na sobra kang depressed, sobra kang na-stress. May mga ganon. Pangit kaya ng ganon. Yung parang pakiramdam mo, di ka na tao. Sa dami ng iniisip mong problema. Ganyan na lang araw-araw. Parang halos naghahabol ka para kang kabayo na ang dami mong hinahabol na bill, hinahabol na bayarin. Ang iba araw-araw, yung iba buwan-buwan. Saan ka man mapunta dyan? Pag may hinahabol ka, talagang mahirap. No? So, overall, yung message ngayon ni universe sa inyo is ayusin ang pagkatao. Kasi, nandiyan yung susi ng ng katagumpay niya. Diyan yung susi ng katahimikan ninyo. Kasi, hindi mabibili ng pera ang katahimikan. Maniwala kayo. Never. So, kung yung gusto nyo is magkaroon kayo ng peace of mind, makatulog kayo ng tahimik, no, kumpleto, at may gana kayo sa kain, tanggapin nyo ang katotohanan. Harapin nyo. Huwag nyo takbuhan. Huwag nyo talikuran. Huwag nyo iwasan. Harapin nyo. Kasi pangit pag dumating ka sa ganito, na nararamdaman mo na yung mga tao sa paligid mo, hindi na sila blessing, kundi pabigat na sila sa'yo. Okay?